Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Moning ng isang supot ng pansit. "Halika Matsing, kainin natin ang pansit." Nag-aayang sabi ni Pagong. "Naku, baka panis na yan," sabi ni Matsing. "Ang nabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para masiguro natin na walang laso ng pagkain." Dagdag pa nito, "Hindi naman amoy panis Matsing at saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning." Sabi ni Pagong, "Kahit na, ako muna ang kakain." Pagmamatigas ni Matsing, walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ng makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. "Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit kaya wala nang natira. Sa susunod ka na lang kumain," paliwanag ng tusong Matsing. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. "Matsing! Matsing! Tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito." Masayang sabi ni Pagong. "Gusto ko rin ng saging na yan Pagong, ibigay mo na lang sa akin," sabi ni Matsing. "Pasensya ka na, gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo, hatiin na lang natin." "Hahatiin? O sige, pero sa akin ang itaas na bahagi. Ang parte na may mga dahon ha?" Nakangising sabi ni Matsing. "Ha? Sa akin ang ibabang bahagi?" tanong ni Pagong. "Oo. Wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parte," sabi ni Matsing. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa punong saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. "Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari iyon?" "Ang aking tanim ay nalanta at natuyo," sabi ni Matsing. "Inalagaan ko kasi ito ng mabuti." Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, "Malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat." Paliwanag ni Pagong, "HMP, kaya pala nalanta ang aking tanim ng gigil," na sambit ni Matsing. "Mukhang hinug na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin anyaya nito. Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin." Sabi ni Pagong, "Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta't bigyan mo lang ako ng konti para sa aking merienda." Sabi ni Matsing. Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. "Akin na lahat ito Pagong. Gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Ha ha ha." Tuwang-tuwang sabi ni Matsing na natili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik, kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. "Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na ito." Malapit nang dumilim at mukhang ulan ng malakas, pagmamakaawa ni Matsing. "Ayoko, napakasalbahe mo. Lagi mo na lang akong iniisahan. Alis muna ako, mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan." Sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Aray. Natutusok ako sa mga tinik. Aray. Daing ng tusong Matsing, "Humanda ka bukas Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin." Bulong nito sa sarili kinabukasan. Kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. "Hoy Pagong, humanda ka ngayon." Galit na sabi ni Matsing sabay huli sa Pagong. "Anong gagawin mo sa akin, takot?" Natanong ni Pagong. "Tatadtarin kita ng pinong-pino," sabi ni Matsing. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matsing. "O sige, tadtarin mo ako ng pinong-pino at pagputol-putulin ng sa gayon, ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo. Ha ha ha," sabi ni Pagong. Nag-isip na naman ng malalim si Matsing. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. "Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka.
Hahaha, sabi ni Matsing lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Naku, huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Pagong, tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan. Naniya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Hahaha, naisahan din kita, Matsing. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko ang lumagoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat, kaibigan. Natutuwang sabi ni Pagong malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Mula noon nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Sabi nga, tuso man ang Matsing, naisahan din